bakit ang 5 at 7 ay mabilis na pasa? Ibabalik ko ngayon sa management ng Channel 2. Kaya sinabi ko mag-soul searching kayo. Bakit ang Channel 5 at Channel 7 wala masyadong reklamo? Halos wala nga eh. At na-approve ka agad. So wag nyo isisi sa amin bakit mabilis sila. Tignan nyo bakit yung sa inyo naiipit. Baka naman may kasalanan din kayo. Ilang buwan makalipas ang ABS-CBN franchise hearing, Alan Cayetano naniniwalang malaki ang naging impluwensya ng ABS-CBN sa naganap na 2016 election. Mahigit 5 buwan na nga ang nakalilipas nang tuluyang mabigo ang ABS-CBN sa kanilang laban upang ma-renew ang kanilang prangkisa. Ngunit matapos nga ang ilang buwan ay hindi pa rin tapos sa kanyang mga patutsada ang napatalsik sa pagiging House Speaker na si Alan Peter Cayetano. Sa isang recent conference kasi ay naibahagi ni Congressman Alan Peter Cayetano na nalungkot umano siya sa mga natanggal o nawala ng trabaho sa ABS-CBN. Ngunit pinaratangan niya rin ng network na nang impluwensya umano ito sa eleksyon noong 2016. Taliwas sa gawain umano ng GMA Network, aniya ay naging maimpluwensya ang ABS-CBN sa nangyaring eleksyon na hindi dapat umano ginagawa ng isang TV network. Sabi pa nito tungkol sa pag-reject nila sa prangkisa ng ABS-CBN, hindi madali yung desisyon namin, but we had to decide what was good for the country. Do I feel bad na marami ang nawalan ng trabaho? Yes, that's why nga hanap kami ng paraan. Pag-aamin nito na ikinalungkot niya rin naman ang pangyayari. Dagdag pa niya na ang issue ng kakulangan umano ng pagbabayad ng tax ng ABS-CBN ang isa sa mga pinakamalaking rason ng kanilang boto. Ngunit taliwas sa kanyang paratang ay ang government agency na mismo na BIR ang siyang naglinis sa pangalan ng ABS-CBN. Ayon sa BIR ay walang pagkukulang sa pagbabayad ng tax ang ABS-CBN. Sa katunayan ay isa pa sila sa top taxpayer ng lungsod ng Quezon City. Matatanda ang tila sala sa init, sala sa lamig ang mga naging pahayag ni Alan Peter Cayetano hinggil sa ABS-CBN franchise renewal. Ilang buwan bago ma-expire ang prangkisa ng ABS-CBN ay sinabi nitong wala dapat ikabahala ang network dahil walang mabigat na dahilan upang hindi ma-renew ang kanilang prangkisa. Tahasan ding sinabi ni Cayetano na kapag napasara ang ABS-CBN, iibig sabihin may gusto talagang ipasara sila. Mga katagang pinitawan niya na nagbigay assurance na ma-renew nga ang prangkisa nito. Matatandaan ding siya rin mismo ang gumawa ng aksyon upang mabigyan ng pansamantalang prangkisa ang ABS-CBN ilang araw bago nitong mawala sa ere dahil na rin sa utos ng NTC. Taasan nitong sinisi ang NTC dahil umano sa hindi nito pagsunod sa naging unang kasunduan na bigyan ng permit to operate ang ABS-CBN sa kabila ng pagkapaso ng kanilang prangkisa. Ngayong malinaw na lahat na wala talagang sapat na dahilan para hindi i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN at may mga tao lamang na nasa likod ng pagpapasara nito. Nakakalungkot lang na may mga tao o politiko ang gumagawa nito para lamang umayon sa kanilang mga plano at sariling interes. Naniniwala din ako na bukas na ang mata ng mga Pilipino at alam na nila kung sino ang may tunay at tapat na hangarin para sa bayan. Sana maging leksyon na ang mga nangyayaring ito para pagdating ng 2022 election ay alam na natin kung sino ang ating mga iboboto. Ano ang masasabi mo sa videong ito? I-comment lamang sa baba at ating pag-usapan. At kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!